Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Rocco na isang batang palaging tinutukso dahil sa dalawang malaki niyang ngipin na inihahalin tulad sa daga. Hanggang isang dagang kosta ang napunta sa kanyang pangangalaga na isa palang diwata. Ipinagkaloob ng diwata kay Rocco ang isang mutya na ayon sa diwata ay kailangan niyang gamitin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngunit handa ba si Rocco sa panganib na paparating sa kanilang baryo? Magagawa bang buhatin ng isang batang kagaya niya ang isang napakabigat na responsibilidad? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tahimik na naglalakad isang hapon ang 10 taong gulang na batang si Rocco habang bitbit ang isang basket na wala ng laman. Masaya siya dahil mabilis niyang napaubos ang binibenta niyang maruya na ang nagluto naman ay ang tatay niyang si Danilo. Sa kanyang paglalakad ay napahinto siya nang may tumamang bola sa likod ng kanyang ulo. Lumingon siya at nakita niya ang batang si Tonyo kasama ang iba pang mga bata. Hoy! Rocco daga! Ibigay mo sa amin yung bola, bilisan mo! Teka, bakit ako kailangan kumuha ng bola nyo? Kayo ang naglalaro ah. Saka, hindi man lang ba kayo magsasorry sa akin? Tinamaan nyo ng bola ang ulo ko? Nakangising lumapit si Tonyo kay Rocco. Bahagyang napaatras si Rocco dahil takot siya kay Tonyo, lalo na't malaki itong bata. Noon pa man ay paborito na siyang tuksuhin ng mga bata sa baryo nila, lalo na ni Tonyo dahil sa malaki ang dalawang ngipin niya sa unahan. Kaya tinatawag siya ng mga ito na daga. Aba, sumasagot-sagot ka na ngayon ha? Bakit? Kaya mo na ba akong talunin sa suntukan? Kahit tawagin mo pa ang tatay mong pilay, wala kayong laban sa akin na dalawa. Baka mamaya pag-umpugin ko pa kayo eh. Huwag mong madamay-damay ang tatay ko dito, Tonyo. Ako na lang ang laitin mo, wag na siya. Wow! Napaka mapagmahal mo naman palang anak. Ano ba pakialam mo kung pati tatay mo laitin ko? Talaga namang pilay siya. Alam mo, ikaw, kung kinuha mo na lang sana yung bola namin at hindi yung marami ka pa sinasabi, di tapos na tayo. Alam ni Rocco na kahit anong sabihin niya ay hindi siya mananalo kay Tonyo. Kaya't tumalikod na siya. Ngunit nakakaisang hakbang pa lang siya ay tinapik siya ni Tonyo sa balikat. Paglingon niya ay binigwasan siya ng isang suntok ni Tonyo. Tumama yon sa kaliwang pisngi niya. Natumba si Rocco sa lupa at nagtawanan ang mga batang kalaro ni Tonyo. Bastos ka rin no? Hindi pa kita tapos kausapin tapos tatalikuran mo ako. Yan ang dapat sa kagaya mo. Mayabang na tumawa si Tonyo. Kinuha na nito ang bola at bumalik na sa kanyang mga kalaro. Hindi na nagtangkang lumaban pa si Rocco gaya ng palagi niyang ginagawa. Tumayo na lamang siya at kinuha ang basket. Naglakad na siyang muli hanggang sa makarating na siya sa kanilang bahay. Maliit na kubo ang tinitirhan ni Rocco at ng kanyang tatay na si Danilo. Ang dingding at bubong nun ay gawa sa pawid. Pagpasok niya ay naabutan niya ang kanyang ama na naghihiwa ng mga gulay. Nagkaroon noon ng polio ang tatay ni Rocco, kaya pilay ang kaliwang paa nito. Nakakalakad dito kahit papano dahil sa tulong ng isang saklay. Tay, nandito na po ako, Tay. Kumusta naman ang pagbebenta mo, anak? Ayos naman po. Naubos po ang maruya nyo, tatay.
Ganun ba? Mabuti naman at naubos. Akala ko hindi mauubos kasi naparami ang luto ko kanina eh. Napakagaling mo talaga magbenta, anak. Hanga talaga ako sa'yo. Kasi po, tay, masarap po kayong gumawa ng maruya. Kaya marami po ang gustong bumili. Hindi nga lang po maruya ang masarap niyong lutuin kundi pati iba't ibang ulam. Lalo na po yung minudo niyo po. Naku, sobrang sarap po nun. Paborito ko po yun kapag ikaw po nagluluto. Ay, alam niyo po, naisip ko nga po na magbenta na rin po tayo ng ulam. Napansin ni Rocco na biglang tumahimik si Danilo. Nakatingin yun sa kanya habang naluluwa. Bakit po, tay? May nasabi po ba ako na masama? Wala, Rocco. Natutuwa lang ako sa'yo kasi kahit bata ka pa, iba ka na kung mag-isip. Pakiramdam ko tuloy nabigo kita bilang tatay mo. Na hindi kita maibalik sa pag-aaral kasi kapos tayo sa pera, anak. Itong lupa natin, binabayaran pa natin hanggang ngayon sa bangko. Tapos imbis na naglalaro ka lang dahil bata ka pa nagtitinda ka na. Parang ninanakaw ko sa'yo ang pagiging bata mo, anak. Ay, huwag niyo po sabihin yan. Masaya naman po ako at nakakatulong po ako sa inyo Saka alam ko po na kapag natapos na tayo sa pagbabayad sa bangko nitong lupahan natin, makakabalik na rin po ako sa pag-aaral. Sana talaga. Hindi na lang ako pilay. Sana iba na lang ang naging tatay mo, anak. Yung tatay na kayang ibigay ang magagandang bagay sa'yo. Dahil yun ang nararapat sa mga batang kagaya mo, Rocco. Wala po akong ibang gustong maging tatay, kundi ikaw lang po. Mahal na mahal po kita, tay. Agad na pinunasan ni Danilo ang gilid ng mga mata nito bago pa ito tuluyang maluwa. Noon pa man ay ganun na si Danilo at alam yun ni Rocco. Maliit ang tingin ni Danilo sa sarili nito dahil sa kanyang kapansanan. Minsan ay sinasabi nito na naiinggit ito sa ibang tatay na nagagawang makipaglaro sa mga anak dahil hindi nito yun nagagawa kay Rocco. Kaya naman, palaging ipinaparamdam ni Rocco sa kanyang tatay na mahal niya ito at walang mali rito. Ang mga pangyayaring yon at ang sitwasyon nila ang naging daan upang maging matured ang pag-iisip ni Rocco. Maya-maya ay napansin ni Rocco ang pagkunot ng noo ng kanyang ama habang nakatingin yon sa kanyang muka. Doon na naalala ni Rocco na baka nakita nito ang pasa sa kaliwa niyang pisngi dahil sa suntok ni Tonyo. Tatay, maliligo lang po pala muna ako Amoy pawis na po kasi ako Ang init po kasi sa labas. Teka, sandali lang, Rocco. Diyan ka lang. Ano yung nasa kaliwang pisngi mo? Pasa ba yan? Ito po ba? Ano po ito? Nadapa lang po kasi ako kanina. Tumama po ang mukha ko sa lupa, kaya nagkaroon po ng pasa. Hindi. Parang sinapak Inaway ka na naman ba ni Tonyo? Hindi po. Rocco, hindi ba sabi ko sa'yo ay ayoko nagsisinungaling ka? Dalawa na lang tayong magkasama. Kaya ayoko na naglilihim tayo sa isa't isa. Sabihin mo sa akin kung paano ka nagkaroon ng pasa. Tama po kayo, tay. Si Tonyo po ang may gawa nito. Hindi ko po kasi inabot sa kanya yung bola nila Ano? Sa ganun dahilan ay sasaktan kanya kagad? Alam mo, sumusobra na talaga yung Tonyo na yan. Alam ko na palagi kanyang tinustukso at tinaaway. Pero sobra na tong pananakit na ginawa niya sa'yo. Teka, ang mabuti pa'y punta natin siya sa labas ng bahay nila. Teka, tay, ano po gagawin natin doon? Kailangan ko makausap ang nanay ni Tonyo o kahit ang tatay niya. Dapat nilang malaman ang ginagawa ng anak nila para sila magdisiplina kay Tonyo. Tay, wag na po. Hindi na po kailangan. Hindi naman po ako nasaktan Anong hindi nasaktan ang sinasabi mo? Tignan mo nga at nagkaroon ka ng pasa. Tay, wag na po talaga. Baka po kasi magkagulo pa
kapag isinumbog natin si Tonyo sa nanay at tatay niya eh. Hindi po ba kilalang basagolero yung tatay ni Tonyo? Yung nanay naman po niya mahilig mang-away ng kapitbahay. Wag na po tay. Ang importante naman po buhay ako eh. Anak, masakit para sa akin na makikitang sinasaktan ka ng kahit na sino. Gusto ko na sa pagkakataong to ay maipagtanggol man lang kita kahit paano, anak. Tay, ayos lang po talaga ako. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Sandaling tumahimik si Danilo. Maya-maya pa ay huminga ito ng malalim, sabay iling. Sige, palalampasin ko muna ngayon yung ginawa sa'yo ni Tonyo, anak. Pero kapag sinaktan ka niya ulit, kakausapin ko na mga magulang niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, tay. Sige po, maliligo na po muna ako. Tumayo na si Rocco at nagtungo sa banyo na nasa likod ng kanilang kubo. Doon na siya nakahinga ng maluwag dahil sigurado na siya na hindi kakausapin ng tatay niya ang mga magulang ni Tonyo. Nais niya kasi na umiwas sa gulo at natatakot din siya na mas lalo lang siyang tuksuin at awayin ni Tonyo kapag kinausap ng tatay niya ang mga magulang nito. Bilang isang bata, ay simple lamang ang mga pangarap ni Rocco. Nais niyang makapagtapos ng pag-aaral hanggang sa kolehiyo. Nais niya na paglaki niya ay magkaroon siya ng trabaho na kayang masuportahan ang pang-araw-araw na pangangailangan nila ng kanyang ama. Hindi niya nais na yumaman sila ng sobra-sobra. Sapat na sa kanya na magkaroon sila ng maginhawang buhay at maayos na tirahan. Isang umaga, habang nag-aalmusal sina Rocco at Danilo, ay isang bagay ang sinabi ni Rocco sa tatay niya. Tay, malapit na pala ang piyesta dito sa atin, no? Nakita ko po kasi kahapon na nagsasabit na po ng mga banderitas sina Kapitan. Aba, oo nga pala, no? Sa susunod na buwan na pala ang piyesta. Sigurado ko na magkakaroon na ng perya anumang araw. Tay, kapag may perya na, pumunta naman po tayo ha. Gusto ko pong magdaro ng color game. Alam mo anak, hindi ka dapat naglalaro nun kasi sugal yun eh. Mas lalo yung magiging hindi maganda kung hahayaan mong kontrolin ng sugal ang buhay mo. Ganun po ba? Pero isang taya lang po ang ginagawa ko sa color game, tay. Talo man po o panalo, hindi na po ko ulit tumataya. Pero kung masama po talaga ang sugal, manood na lang po tayo ng palabas. Baka may magician po doon o kaya may babaeng ahas na hindi naman totoo. Sige, walang problema anak. Kapag nagkaroon na ng perya, pupunta tayo doon. Makalipas lang ang ilang araw, ay nabalitaan ni Rocco na meron ng itinayong peryahan sa malawak na bakanting lote sa kanilang baryo. Sa unang gabi ng pagbubukas ng perya, ay nagtungo roon si Rocco kasama ang kanyang ama na si Danilo. Aliw na aliw si Rocco sa makukulay na ilaw at napakaraming tao sa paligid. May mga naglalaro ng bingo, color game at kung ano-ano pa. Meron din doong Ferris wheel na pinipilahan dahil yun ang unang beses na nagkaroon ng ganon sa kanilang lugar. Tay! Sakay po tayo ng Ferris wheel! Sige, dito ka lang at bibili lang ako ng tiket. Pumila si Danilo sa bilihan ng tiket sa pagsakay sa Ferris wheel. Nang bumalik ito, ay may dala na itong 2 tiket at inabot nito ang isa kay Rocco. Pumila na sila para makasakay na sila at habang nasa pila ay hindi na itago ni Rocco ang labis na kasiyahan. Ayos! Excited na po ako makasakay sa Ferris wheel. Ito po ang unang beses na makakasakay ako dyan eh. Baka matatakotin ka pag sa mataas na lugar ha. Baka pagbaba natin bigla kang masuka. Hindi po tay. Saka hindi naman po ganun kataas yung Ferris wheel eh. Nagulat sina Rocco at Danilo nang marinig nila ang boses ni Tonyo na nasa kanilang likuran.
Hoy! Hoy, Rocco! Anong ginagawa mo rito, ha? Sasakay ka ba sa Ferris wheel? Siyempre, kaya nga kami nakapila rito, di ba? Maganda yan, para makakita ako ng dagang nakasakay sa Ferris wheel. Tonyo, baka nakakalimutan mo na nandito ako. Hindi ka ba talaga marunong matakot? At kahit sa harapan ko, ay tinutokso mo ang anak ko. Bakit? Panunukso ba yung ginagawa ko, Danilo? Talaga naman dagayang si Rocco kasi ang laki-laki ng dalawang ngipin niya sa unahan, oh. Ano po bang pinapakain niyo sa kanya? Keso? Tay, huwag niyo na po siyang kausapin. Hayaan na lang po natin siya. Sinunod ni Danilo ang sinabing yun ni Rocco. Hindi na nito pinansin si Tonyo kahit patuloy ang pagpaparinig at panglalait nito kay Rocco. Hanggang sa nakasakay na ang mag-ama sa Ferris wheel. Nang magsimula yung tumaas, ay huminga ng malalim si Rocco. May kaba siya, ngunit mas lamang ang kanyang kasiyahan. Nang nasa taas na sila, ay mas lalo siyang namangha sa kanyang mga nakita. Wow! Akala ko hindi ito mataas. Sobrang taas po pala. At kitang-kita ko po rito ang buong baryo natin. Sabi ko naman sa'yo mataas to anak. Pero ayos ka lang ba anak? Hindi ka ba nahihilo? Hindi po tay, hindi po. Ayun tignan mo yun. Yun ang bahay natin. Nasaan? Hala, oo nga po no. Mas naging maliit siya dito sa itaas. Matapos ang ilang ikot ng Ferris wheel, ay bumaba na sina Rocco at Danilo. May malaking ngiti si Rocco dahil talagang nagustuhan niya ang unang experience niya sa pagsakay sa Ferris wheel. Lalo na at kasama pa niya ang tatay niya. Habang inaalalayan ni Rocco si Danilo sa paglalakad, ay may biglang tumakbo sa gilid nila. Tinabig ng tumatakbo ang saklay ni Danilo at natumba ito sa lupa. Agad namang tinulungan ni Rocco ang tatay niya. Tay, ayos ka lang po ba? Nasaktan po ba kayo? Medyo masakit lang ang balakang ko anak. Tinignan ni Rocco ang tumabig sa saklay ng kanyang ama. Hindi na siya nagulat nang makita si Tonyo na nakatayo sa kanilang harapan. Nakahalokip-kip pa yun at nakangisi. Bakit mo naman ginawa yun, Tonyo? Ang alin ba? Bakit mo tinabig ang saklay ng tatay ko? Bakit? Sinasadya ko ba? Hindi naman, di ba? Paharang-harang kasi kayo sa dinadaanan ko eh. Ikaw ang nakakakita sa amin, kaya sana, ikaw na lang ang umiwas. Tumawa si Tonyo saka parang walang nangyari na naglakad palayo. Kinuha ni Rocco ang saklay ng kanyang ama na si Danilo at inalalayan nito yun hanggang sa makatayo. Salbahay talaga Tonyo na yon. Pati kayo, hindi pinalagpas, tay. Pabayaan mo na. Ang importante ay hindi ikaw ang sinaktan niya. Kasi kung ikaw ang sinaktan niya, ay isusumbong ko na talaga siya sa nanay at tatay niya. Pero alam mo, Rocco anak, masaya ako. Kasi hindi ka kagaya ni Tonyo eh. Isa yan sa ipinagmamalaki ko. Na meron akong anak na mabait, magalang, at marunong rumispeto sa kapwa. Hindi po ba, tay? Lahat po ng yun itinuro niyo po sa akin. Sinusunod ko lang naman po mga yon kasi alam ko na hindi kayo magtuturo sa akin ng mga bagay na ikakapahamak ko. Pero ang mabuti pa po, umuwi na po tayo. Mukhang hindi maganda ang pagkakabagsak nyo kanini. Mabuti pa nga. Masakit talaga ang balakang ko eh. Pero huwag kang mag-alala. Ipapahilot ko lang to kay Mang Berto at mawawala na ang pananakit nito. Matapos yun, ay naglakad na ang mag-ama pauwi sa kanilang bahay. Kahit paano, ay nagpasalamat sa Diyos ang batang si Rocco na yun lang ang natamo ng kanyang ama nang dahil sa salbahing si Tonyo. Dahil kung mas matindi pa roon ang nangyari kay Danilo, ay baka lumabas na ang tapang ni Rocco. Kinabukasan ay inutusan si Rocco ni Danilo na papuntahin sa bahay nila ang kilalang manghihilot at albularyo sa baryo nila na si Mang Berto. Hanggang sa sandaling yun
ay masakit pa rin kasi ang balakang ni Mang Danilo. Tumalikod agad si Rocco at pinuntahan niya si Mang Berto sa bahay nito. Kasama niya ito nang bumalik siya sa bahay nila. Habang hinihilot ni Mang Berto ang balakang ni Danilo, ay napapangiwi si Rocco dahil baka sa mukha ng tatay niya ang labis na kirot na tinitiis nito. Matapos na mahilot ni Mang Berto si Danilo, ay inabutan nito ni Danilo ng 50 pesos. Pasensya na po kayo ha. Kung yan lang po ang kaya kong ibayad sa inyo, Mang Berto. Ano ka ba? Malaking bagay na ito. Pambili na rin ito ng bigas. Ano ba kasi ang nangyari dyan sa balakang mo? Si Tonyo kasi. Habang naglalakad kami ni Rocco sa peryahan, tinabig ba naman ang saklay ko? Ayun, natumba ko. Hindi maganda ang pagkakabagsak ko eh. Ay nako, napakapasaway talaga ng batang yon. Napakasutil. Sigurado ko na paglaki nun, ay kagaya yon ng tatay niyang basagulero. Wag naman po sana, Mang Berto. Sana ho magbago pa si Tonyo. At sabihin mo, sana ay maging kagaya siya ng anak mo, na magalang at tahimik lang at marunong rumispeto. Sinabi niyo pa, Mang Berto. Teka, oo nga pala. Alam niyo na ba yung bali-balita dito sa baryo natin? Ano ho ba ang bali-balitang yun? Di ko na rin po kasi alam kung ano nangyayari sa atin eh. Alam niyo naman, madalas nandito lang po ako sa bahay ko. Ang sabi-sabi ay meron daw aswang dito sa baryo natin. Ano, Mang Berto? Aswang? Hindi ba? Hindi naman totoo mga aswang. Totoo ang mga aswang, Danilo. Nasabi mo lang yan kasi marahil ay hindi ka pa nakakakita. Samantalang ako, maraming beses na ako nakakita, lalo na roon sa lugar kung saan ako nanggaling. Ano raw po ba ang dahilan? At nasasabi na may aswang daw dito sa atin? Yung mga alagang manok ni Pasing. Aba, pagising ba naman ni Pasing kinaumagahan patay na ang lahat ng manok niya. Parang may mga kagat daw at ubos ang dugo. Baka naman po aso lang ang may gawa nun. Hindi ba may mga pagala-galang aso dito kapag gabi na? Kung aso ang may gawa nun, bakit hindi nagising si Pasing? Sige nga. Iyan po ang hindi ko alam, Mang Berto. Hay nako. Mukhang hindi mo siniseryoso ang aking sinasabi, Danilo. Mang Berto, pasensya ka na. Pero hindi po talaga ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan Sa tagal ko na po nakatira rito sa baryo natin, kahit dulo po ng kuko ng aswang, ay wala pa naman po ako nakikita. Alam mo, Danilo, sadyang may mga bagay at nilalang na hindi mo na kailangan makita para maniwala ka. O sige na, ako'y aalis na. Basta't magpahinga ka muna kahit isang araw lang, Huwag ka munang magkikikilos at huwag ka na rin munang maligo ngayong araw. Bukas ka na lamang maligo. Sige ho. Maraming salamat po, Mang Berto. Tatandaan ko po lahat ng sinabi nyo. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi nyo, ha? Nang makaalis na si Mang Berto, ay saka lumapit si Rocco sa tatay niya. Narinig niya ang lahat ng pinag-uusapan ng dalawa at hindi niya naiwasang makaramdam ng pag-aalala at takot nang marinig niya ang sinabi ng matandang albularyo na si Mang Berto tungkol sa aswang. Tay! Sa tingin niyo po ba talagang may aswang po dito ngayon sa atin? Nako, huwag ka maniwala dun sa sinasabi ni Mang Berto, anak. Ibig po sabihin hindi totoong pinatay ang mga alagang manok ni Aling Pasing? Yun, pwedeng totoo yun. Pero yung aswang, nako, malabo. Yung mga aswang na yan, anak, ay katang-isip lang. Panakot lang yan ng mga matatanda sa mga bata para sumunod sa kanila. Bakit, anak? Natatakot ka ba? Opo, natatakot po ko. Hindi po ba tao ang kinakain ng mga aswang? Rocco, hindi mo kailangan matakot sa isang bagay o nilalang na hindi totoo.
Kapag pinaniwalaan mo sinabi ni Mang Berto, ay ikaw din ang magiging kawawa. Dahil ang taong nabubuhay sa takot ay hindi nagiging masaya. Tandaan mo yan. Tinandaan ni Rocco ang sinabing yun ni Danilo. Pilit niyang isiniksik sa kanyang isipan na ang mga aswang na sinasabing nasa kanilang baryo ay hindi totoo at pawang kathang isip lamang. Pagsapit ng gabi, matapos ang hapunan, ay dinala ni Rocco ang kanilang pinagkainan sa batalan upang kanyang hugasan ang mga yon. Nang matapos na siya, ay nakita niya si Danilo na nakaupo sa may hagdan sa tapat ng pintuan. Nakatanaw yon sa malayo at tila malalim ang iniisip. Tumabi si Rocco sa kanyang ama. Pinagmasdan niya ang mukha nito at napansin niya na malungkot ito. Hindi pa po ba kayo matutulog, Tay? Maya-maya na, anak. Hindi pa naman ako inaantok eh. Eh bakit? Parang malungkot po kayo. Naaalala ko lang kasi nanay mo. Naisip ko lang, kung hindi siya namatay, ay baka hindi ganito ang buhay natin. Siguro ay may katuwang ako sa buhay. At ikaw naman ay nakakapag-aral. At hindi na kailangan magtinda ng maruya. Pero sigurado po ako na masaya po si nanay kung nasan man siya ngayon. Hindi na po siya nahihirapan sa sakit niya. Tama ka, anak. Sana'y masaya na siya dahil yun ang nararapat para sa kanya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa mag-ama. Makalipas ang ilang sandali, ay muling nagsalita si Mang Danilo. Teka, oo nga pala. Hindi ka ba magpupunta ngayon sa peryahan? Gusto niyo po bang pumunta tayo, Tay? Medyo masakit pa ang balakang ko, anak eh. Saka ang sabi ni Mang Berto ay magpahinga muna ako. Kaya hindi muna ako pwedeng magpunta ron. Bukas na lang siguro ng gabi. Hindi na lang din po ako pupunta ngayon kasi hindi po kita kasama eh. Pwede ka naman pumunta ron nang di ako kasama, Rocco eh. Sulitin mo na habang may peryahan pa dito sa atin. Dahil pagkatapos ng piyesta, abay siguradong mawawala na yon. Pero paano po kayo rito, Tay? Mag-isa lang po kayo. Sige na, kaya kong sarili ko. Sige na. Pumunta ka na at magpakasaya ka ron, anak. Sige na nga po. Pupunta na po ako. Magpapalit lang po ako ng damit, ha? Sige. Pumasok si Rocco sa bahay nila. Pinalitan niya ang damit niya ng mas maayos. Nang lumabas siya, ay nakaupo pa rin doon ang ama niyang si Danilo sa hagdan. Kinuha ni Danilo ang isang kamay ni Rocco at binigyan siya nito ng maraming barya. Tay, para saan po ito? Pamperya mo para makakasakay ka ulit sa Ferris wheel. Tapos, bumili ka ng kung anong pagkain na meron doon. Huwag na po. Maglalakad-lakad na lang po ako doon at manonood. Huwag ka nang tumanggi, anak. Kailangan na may pera ka para makapag-enjoy ka sa peryahan. Basta mag-iingat ka at huwag masyado magpapagabi. Kung sakali na makita mo si Tonyo, ikaw na lang ang umiwas, ha? Mabilis na niyakap ni Rocco si Danilo bago siya umalis. Inilagay niya sa bulsa ng kanyang shorts ang mga barya at hindi niya maiwasang mapangiti dahil muli siyang makakapunta sa peryahan. Nang makarating si Rocco sa peryahan, ay bumili siya ng popcorn. Nanood siya ng mga naglalaro ng color game at nang magsawa siya, ay lumipat naman siya sa panonood sa mga taong naglalaro ng dart game. Habang nandun siya, ay isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Boses yun ni Tonyo. Sumilip siya sa gilid ng kinapipwestuhan ng dart game at doon niya nakita si Tonyo na may kausap na 2 bata. Narinig ni Rocco mula sa isang bata na meron itong nakitang matandang babae na nagpapalaro tapos ang premyo ay isang dagang kosta. Aba, gusto ko magkaroon ng dagang kosta. Alam niyo ba ang gagawin ko sa dagang yon? Ilalagay ko siya sa loob ng plastic
At doon lang siya hanggang sa mamatay siya. Umalis na si Tonyo kasama ang 2 bata. Kinabahan si Rocco at hindi niya nagustuhan ang nais gawin ni Tonyo sa dagang kosta. Kaya sinundan niya ito at nakita niya sina Tonyo at ang 2 bata na nasa harapan ng isang kariton. Sa kariton ay merong kulungan na may nakakulong na isang dagang kosta. Isang matandang babae ang naroon. Nilakasan ni Rocco ang kanyang loob at lumapit siya kina Tonyo. Nakita niya na napakaputi ng dagang kosta at pulang-pula ang mga mata nun. Uy, Rocco! Ikaw pala yan! Tamang-tama kasi magkikita kayo ng kapatid mo. Tignan mo, kamukhang kamukha mo yung daga na nasa kulungan. Hindi pinansin ni Rocco ang panlalait na yon ni Tonyo. Ang tanging nasa isip niya ay ang maunang makuha ang dagang kosta dahil alam niya ang gagawin ni Tonyo sa dagang yon kapag ito ang nakakuha nun. Tinanong ni Rocco sa matandang babae kung paano niya makukuha ang nag-iisang dagang kosta. Ayon sa matandang babae, ay kailangan magbayad ng 2 piso para sa isang pagkakataon na bumunot sa mga stick na nakalagay sa baso. Kapag ang stick na nabunot ay merong kulay pula sa dulo, ay isang dagang kosta ang premyo. Sige po, ito po ang 10 piso, Lola. Para 5 beses po akong bubunot. Wow! Ang dami mong pera! Bakit? Desperado ka bang mapalaya ang kapatid mong daga, Rocco? Lola, ito naman ang sa akin. 20 pesos! Matapos magbayad ng 2, ay isa-isa na silang bumunot ng stick. Sa unang 3 stick ni Rocco ay bigo siya. Ganon din si Tonyo. Nang maubos na ang 5 pagbunot ni Rocco, ay muli siyang nagbayad ng 10 piso. Ngunit bumagsak ang mundo ni Rocco nang sa ika-10 pagbunot ni Tonyo ay may kulay pula ang stick na nabunot nito. Yes! Ang galing ko talaga! Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng dagang kosta! Inuwa ng matandang babae ang dagang kosta. Inilagay nito yon sa maliit na kahon at inabot kay Tonyo. Naglakad na si Tonyo at ang 2 bata paalis, pero sinundan ni Rocco ang mga yon. Tonyo! Sandali lang, sandali! Bakit? May kailangan ka? Yung daga. Pwede ba akin na lang yan? Nek-nek mo! At bakit ko naman ito ibibigay sa'yo, Aber? Sa bagay, oo nga pala. Parehas nga pala kayong daga. Narinig ko kasi ang pinag-uusapan nyo kanini. At alam kong hindi maganda ang gagawin nyo dyan sa daga. Pero kung hindi mo siya ibibigay sa akin, baka pwedeng makiusap sa inyo na wag ko nila siya sasaktan. Wow! Talagang grabe ang malasakit mo sa daga, ano? Saka, ano bang pakialam mo kung anong gagawin ko sa dagat to? Gumastos ako ng 20 pesos para makuha to, no? Malas mo lang kasi ako ang nakakuha at hindi ikaw. Pero kasi kahit daga lang siya, ay may buhay pa rin siya. May pakiramdam yan. At nasasaktan din yan, gaya nating mga tao. Gaya ng sinabi ko, wala kang pakialam sa gagawin ko kasi akin na ang dagang ito. Tumalikod na si Tonyo at nang maglalakad na ito ay mabilis na hinawakan ni Rocco ang braso ni Tonyo. Humarap si Tonyo at malakas na itinulak si Rocco. Napaupo sa lupa si Rocco at tumayo si Tonyo sa harap niya habang nakatingin sa kanya na para bang isa siyang napakaliit na bagay. Ang kulit mo rin talagang daga ka, no? Gusto mo pa yatang masaktan eh. Sige na, Tonyo. Akin na lang ang dagang kosta. Kung gusto mo, bibiling ko na lang yan sa'yo. Bakit? May pera ka ba? Mahirap pa kayo ng tatay mo sa daga eh. Tumayo si Rocco at binilang ang barya na nasa kanyang bulsa. Oh, ito. Meron pa ako dito 30 pesos. Ito na lang ang lahat na meron ako. Kulang yan.
Hindi ko tatanggapin yan. Ano? Pero 20 lang naman ang ginastos mo para makuha ang daga na yan May sobra ka pa sa 10 piso. Ano ba pakialam mo? Pero, pwede naman nating gawa ng paraan ang kulang mo para mabili mo tong dagang kosta ko. Anong paraan? Pasuntok ako ng isa. Ha? Ayoko. Kapag nakita ni tatay na may pasa ako, ay magagalit na naman siya sa'yo. Ang sabi niya kapag sinaktan mo ulit ako, ay kakausapin na niya nanay at tatay mo. Eh di, sa tiyan na lang kita susuntukin. Ano, Rokong Daga? Magdesisyon ka na bago pa magbago ang isip ko. Ano ba yan? Oo na, sige na. Payag na ako. Basta wag mo lang lalakasan Huwag kang mag-alala. Hindi ka masasaktan sa suntok ko. Parang kagat lang to ng langgam. Nakakalokong ngumisi si Tonyo. Inutusan nito ang 2 batang kasama nito na hawakan si Rocco sa magkabila ang kamay. Agad na tumalima ang 2. Inilapag ni Tonyo sa lupa ang kahon kung saan nakakulong ang dagang kosta. Pinatunog pa nito ang kanang kamao nito. Nang sandaling yun ay desperado na talaga si Rocco na makuha kay Tonyo ang dagang kosta dahil ayaw niya yung mapahamak. Kung sa iba, walang kwenta ang buhay ng isang daga, para sa kanya ay meron. Tinuruan siya ng tatay niya na pahalagahan ng buhay, hindi lang ng tao, kundi ng lahat ng hayop. O ano, handa ka na ba, Rokong Daga? Oo, sige na. Suntukin mo na ako. Bumuelo si Tonyo at nagpalipad ito ng malakas na suntok. Tumama yun sa tiyan ni Rocco. Hindi totoo ang sinabi ni Tonyo na mahina lang ang suntok na gagawin nito dahil napakalakas nun. Pakiramdam ni Rocco ay mawawalan siya ng malay dahil sa suntok na yun. Nang bitawan ng 2 bata ang mga kamay niya, ay napaluhod siya sa lupa. O ano, akin na yung pera mo. Bilisan mo! Nanghihinang inabot ni Rocco ang mga barya kay Tonyo. Matapos yun, ay umalis na ang mga ito at naiwan si Rocco na nasa kanyang harapan ang kahon kung saan nakakulong ang dagang kosta. Umuwi si Rocco sa bahay nila. Nadala ang dagang kosta. Tulog na ang tatay niya, kaya hindi na nito nakita kung ano ang dala niya. Tumabi na siya sa tatay niya sa pagkakahiga sa banig na nakalatag sa kawayang saig, habang iniinda pa rin niya ang sakit ng pagsuntok ni Tonyo sa kanyang tiyan. Kinabukasan, habang abala sa pagluluto ang tatay ni Rocco ng maruya, ay naghanap siya ng mas maayos na kulungan para sa dagang kosta. Nang silipin niya kasi yun, ay napansin niya ang sugat ng daga sa isa sa mga paa nito. Naisip niya na kailangan niya yung alagaan at hindi maganda na basta na lang niya yung pakakawalan at baka makain pa yun ng kung anong hayop gaya ng ahas o pusa sa paligid. Walang nakitang kulungan si Rocco sa bahay nila, kaya naghanap at nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay nila. Nang mapadaan siya sa bahay ni Mang Berto, ay napansin niya ang kulungan ng isang ibon na nakasabit sa harap ng bahay nito. Walang nakakulong na ibon sa kulungan, kaya kumatok siya sa bahay ni Mang Berto. Oh, Rocco! Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? Masakit pa rin ba ang balakang ni Danilo at magpapahilot ulit siya? Hindi po. Maayos na po ang balakang ni tatay. Itatanong ko lang po sana kung ginagamit niyo pa po ba yung kulungan ng ibon na yon? Hindi na. Nakawala kasi yung alaga kong ibon. Gusto ko na ngang itapon yan, kaya lamang palagi ko nakakalimutan. Bakit? Hihingin mo ba? Opo, sana. Okay lang po ba? Aanin mo naman ang kulungan ng ibon. Nag-aalaga ka na ba ng ibon ngayon? Hindi po. Daga po ang aalagaan ko. Ano ka mo? Daga? At kailan ka pa nagkaroon ng alagang daga, Rocco?
Bakit naman sa dinami-dami na pwede mong alagaan ay daga pa? Hindi mo ba alam na peste ang mga yon? Ang sinasabi niyo naman po yung pesting daga yung sa bahay. Dagang Costa po ang sinasabi ko. Ah, dagang Costa. Ano ba ang dagang Costa? Yung dagang kulay puti po tapos pula po yung mata. Pula ka mo ang mga mata. Aba, baka aswang yun Mang Berto naman Nilamon na po kayo ng aswang-aswang niyo Basta, daga po siya na inaalagaan. Ano po, Mang Berto? Ibibigay niyo na po ba yung kulungan niyo ng ibon o hindi? O sige, ibibigay ko na sa'yo. Tutali hindi ko naman na yung kailangan. Sandali lang at kukuha lamang ako ng panungkit. Maraming salamat po, Mang Berto. Kumuha ng mahabang patpat si Mang Berto at kinuha nito ang kulungan ng ibon. Nang maibigay nito yon kay Rocco, ay muli siyang nagpasalamat. Masayang naglakad si Rocco pauwi sa bahay nila dahil sa wakas ay may mas maayos na siyang kulungan para sa kanyang dagang Costa. Nang makabalik si Rocco sa bahay, ay binalutan niya ng manipis na lambat ang kulungan ng ibon upang hindi yun makawala at sa kanya inilagay doon ang dagang Costa. Binigyan niya yon ng kanin at tubig para kahit papano ay meron yung pagkain at inumin. Ayan, maayos ng kulungan mo. Kahit paano ay malaki-laki yan kesa nandun ka lamang sa maliit na kahon. Rocco, ano ba yung ginagawa mo rito at kanina ka pa dito sa likod ng bahay? Nakahanda na ang mga maruya Pwede mo nang ibenta ang mga yon. Itatago sana ni Rocco ang dagang Costa, ngunit huli na dahil nakita na yon ni Mang Danilo. Ano yan? Bakit may daga dyan? Ano po tay? Binili ko po to kay Tonyo kagabi. Nagbebenta na si Tonyo ng daga ngayon? Hindi po. Premyo niya po to sa isang palaro sa peryahan. Nalaman ko po kasi napapatay niya tong dagang Costa kaya binili ko na lang po sa kanya. Tay, parang awa niyo no. Huwag ka pong magagalit Payagan mo sana akong alagaan ng dagang Costa na to. Huwag kang mag-alala anak. Hindi ako nagagalit. Pero sigurado ka bang kaya mo yung alagaan? Baka naman mapabayaan mo lang yan. Hindi po tay. Aalagaan ko po to ng maayos. Sigurado ka ba? Opo, sigurado po ako. O sige. Tutal ay nandito na yan. Hindi pumapayag na akong mag-alaga ka ng dagang Costa. Salamat po tatay Saan ka pala nakakuha ng kulungan? Hiningi ko po kay Mang Berto. Hindi na daw po niya gagamitin kaya hiningi ko na lang. O siya, sige na. Ibenta mo na yung mga maruya. Mag-iingat ka Masayang niyakap ni Rocco ang tatay niya. Labis ang pasasalamat niya sapagkat pumayag itong alagaan niya ang dagang Costa na iniligtas niya mula kay Tonyo. Sa maghapong pagtitinda ni Rocco ng maruya ay wala siyang ibang nais kundi ang maubos na yung kagad dahil gusto niya nang makauwi para makita ang kanyang alagang daga. Pagsapit ng 4:00 ng hapon ay naubos na ang paninda niya kaya nagsimula na siyang maglakad pauwi. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong ni Rocco si Tonyo. Hoy! Rocco daga! Kumusta na yung dagang Costa Baka naman inulam niyo na yun ng tatay mo kasi wala kayong pang-ulam. Nandun siya sa bahay. Inilipat ko sa mas malaking kulungan para makakilo siya ng maayos. Aba, napakabait mo naman pala sa mga kauri mo. Bakit? Gano'n naman talaga dapat ang turing natin sa mga hayop Dapat ay maging mabait tayo sa kanila kasi may buhay din sila. May balak ka ba maging anghel at ganyang kakabait Tumatawang naglakad na palayo si Tonyo. Nagpasalamat si Rocco dahil ganun lang ang nangyari at hindi siya sinaktan nito. Nang makarating si Rocco sa bahay nila, ay sabik niyang pinuntahan ng kulungan ng dagang Costa sa likod ng bahay. Pero kinabahan siya dahil wala yun doon. Pumasok siya sa bahay nila at nakita niya ang tatay niya
na nakaupo sa isang sulok habang nagbabasa ng Biblia. O Rocco anak, nandiyan ka na pala. Napaubos mo na ba yung maruya natin? Opo. Pero tay, nasan po yung alaga kong daga? Wala po yung kulungan niya sa likod eh. Ah, pinasok ko, nandun sa may kusina. Ang init kasi sa likod kanina kaya pinasok ko siya. Ay, salamat. Akala ko kung ano na nangyari sa kanya eh. Pinuntahan ni Rocco ang kulungan ng daga sa kusina. Nakapatong yun sa lamesa. Napansin niya na nakahiga lang ang daga at parang nangihina. Hala, kawawa naman siya tay. Mabuti na lang talaga at nakuha ko to kay Tonyo. Kundi, malamang patay na to ngayon. Sinabi mo pa, sa tao nga walang awa ang batang yun eh. Sa daga pa kaya? Pinakain ko na pala yan ng tinapay kanina. Inubos naman niya. Pero hindi ba, alaga mo na yan ngayon? Dapat bigyan mo na siya ng pangalan. Ay, oo nga pala no. Wala pa pala siyang pangalan. Ano po kayang magandang pangalan sa kanya tay? Hindi ba't alaga mo yan? Ikaw ang dapat na mag-isip. Ano po kaya kung Snow? Kasi puting-puti po siya na parang snow. Maganda nga yung pangalan na naisip mo anak. Nakangiting pinagmasdan ni Danilo ang dagang Costa. Simula ngayon, Snow na ang tatawag ko sa'yo ha. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka dito sa bahay namin. Walang mananakit sa'yo dito. Promise. Naging responsable si Rocco sa pag-aalaga sa dagang Costa. Pinapakain niya yon sa tamang oras at hindi niya hinaayaan na mawalan yon ng tubig na inumin. Hindi rin niya kinakalimutan na linisin ang kulungan ng daga kapag meron yung dumi. Maging ang maliit na sugat sa paa ng daga ay nililinisan niya at nilalagyan ng gamot. Makalipas lang ang ilang araw ay napansin ni Rocco na unti-unti nang gumagaling ang sugat ng daga at kahit paano ay naging malikot na yon sa kulungan nito. Isang umaga, nakaupo si Rocco sa sahig ng bahay nila habang hawak niya ang kulungan ng puting daga. Nakangiti siya habang pinapanood ang pagtakbo ng daga sa loob ng kulungan. Nasa ganun siyang tagpo nang pumasok ang tatay niya. Talagang aliw na aliw ka dyan sa alaga mong daga ah. Natutuwa lang po kasi ako. Kasi masigdan na po siya ngayon tapos gumagaling na rin po yung sugat sa paa niya, tatay. Dahil yan sa pag-aalaga mo ng mabuti sa kanya anak. Kung nakakapagsalita lang yan, aba, paniguradong magpapasalamat yan sa'yo. Saan na nga po nakakapagsalita ang mga hayop na gaya ng daga? Para nga pong mas maganda pa po silang kaibigan kaysa sa mga bata dito sa baryo natin eh. Bakit mo naman nasabi yan anak? Yung mga bata po kasi dito sa atin, palagi na lang po akong tinutokso na daga dahil po sa ngipin ko. Lalo na po si Tonyo na minsan nanakit pa. Kaya wala po akong kaibigan dito. Buti na lang po at dumating si Snow kasi siya na po ang naging kaibigan ko. Huwag kang mag-alala anak. Kapag lumaki ka na, ay sigurado ako na makakahanap ka ng tunay na kaibigan. Saka, nandito naman ako eh. Hindi mo lang ako tatay, kundi kaibigan mo na rin ako. Ngumiti si Rocco sa kanyang ama na pagtanto niyang tama ang sinabi nito. Hindi na niya kailangan maghanap pa ng kaibigan dahil simulat sa pool ay ang tatay na niya ang naging kaibigan niya na walang ginawa kundi ang mahalin at ipagtanggol siya. Ilang araw pa ang lumipas at tuluyan ng naghilom ang sugat sa paa ng alagang daga ni Rocco. Sa maikling panahon ay naging konektado na si Rocco sa dagang Costa. Dumating ang araw na hinahayaan niya na yung makawala sa kulungan at naging pagala-gala na ang daga sa loob ng kanilang kubo. Mas natuwa si Rocco sapagkat alam niya na sa ganung paraan ay mas makakagalaw ng mas maayos ang daga at makakaramdam ito ng kalayaan. Isang hapon, habang pinapanood ni Rocco ang tatay niya na inaayos ang mga paninda nilang maruya sa basket,
ay kumakain ang dagang Costa ng tinapay sa ibabaw ng lamesa. Rocco, hindi ka ba natatakot na baka kung saan makapunta ang si Snow? Hindi naman po, tay. Halos 1 linggo na po siyang nakawala. Hindi naman po siya lumalabas ng bahay eh. Sigurado ka ba? Hindi kaya mas makakabuti kung ibalik mo na lang siya sa kulungan niya? Ayoko po. Mas nakakatuwa po na malaya siyang nakakagalaw. Saka mukhang sanay na po siya na nakawala. Kaya baka bigla po siyang malungkot kapag ibinalik ko po siya sa kulungan. O sige, ikaw ang bahala. Ako'y nagpapaalala lang anak ha. Alam ko kasing malulungkot ka kapag biglang nawala yang si Snow dito. Oh, ayos na pala tong mga maruya. Pwede mo na tong ibenta. Kinuha ni Rocco ang basket at matapos niyang magpaalam kay Danilo ay umalis na siya para magbenta. Walang kaba o takot na nararamdaman si Rocco na baka biglang mawala si Snow. Napansin niya kasi na simula ng pakawalan niya yon mula sa kulungan ay hindi yun lumabas ng bahay nila kahit na isang beses. Ngunit tila nagdilang anghel si Danilo dahil isang umaga, pagkagising ni Rocco ay hindi niya na makita kung nasaan si Snow. Nang magising ang kanyang tatay ay nagtaka ito dahil sa paghahalugog niya sa kanilang bahay. Anak, ano bang hinahanap mo? Mukhang aligagang-aligaga ka. Si Snow po kasi nawawala. Kanina ko pa po siyang hinahanap pero hindi ko po siya makita eh. Nako, yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Baka naman nasa labas. Tara, hanapin natin. Tinulungan si Rocco ni Danilo sa paghahanap sa dagang Costa. Maging sa labas ng bahay nila ay hindi rin nila nakita ang daga. Tinawag ni Rocco ang pangalan ni Snow pero walang dagang lumapit sa kanya. Makalipas ang halos 1 oras ng paghahanap ay malungkot na naupo sa may hagdan si Rocco. Nasaan na kaya si Snow, tay? Ano na kaya nangyari sa kanya? Hindi ko rin alam anak. Pero baka naman babalik din yun. Alam mo mga hayop anak, alam nila kung saan sila nakatira. Maligaw man sila, ay pilit silang babalik kung saan alam nila na ligtas sila. Nag-aalala po ko eh, na baka nakalayo na siya tapos hulihin siya ng ibang tao at kung anong gawin sa kanya. O baka makain siya ng ahas o kung ng anong hayop. Huwag kang mag-isip ng ganyan anak. Ang isipin natin ay babalik din dito sa bahay natin si Snow. Makikita mo, magugulat ka na lang isang araw ay nandito na siya ulit. Dapat pala nakinig po ako sa inyo, tay eh. Dapat hindi ko na lang hinayaan na nakawala si Snow. Kung sinunod ko sana kayo, nandito pa sana siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo anak. Magandang intensyon mo kaya gusto mong hindi nakakulong ang alaga mong daga. Basta, babalik din si Snow. Ang kailangan lang nating gawin ay maghintay. Wala nang nagawa si Rocco, kundi ang maghintay sa pagbabalik ng alaga niyang daga. Labi siyang nalungkot dahil napalapit na siya kay Snow at talagang itinuring niya yon na kanyang kaibigan. Hindi rin niya maalis ang pakiramdam na naging pabaya siya, kaya nawala ang kanyang dagang Costa. Lumipas ang ilang araw, pero walang Snow na bumalik sa bahay ni Rocco. Nang sandaling yon, ay unti-unti niya nang tinanggap na hindi na talaga babalik ang alaga niyang daga. Ipinagdasal na lamang niya na kung nasaan ito, ay ligtas ito. Isang gabi, mahimbing na natutulog si Rocco sa tabi ng kanyang ama. Naalimpungatan siya dahil may naramdaman siyang gumagalaw sa ibabaw ng dibdib niya. Marahang binuksan ni Rocco ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala nang makita si Snow na nasa ibabaw ng kanyang dibdib. Hahawakan sana ni Rocco ang dagang Costa, ngunit bigla yun tumakbo at lumusot sa maliit na butas sa pinto. Bumangon si Rocco at binuksan ang pinto. Nakita niya ang dagang Costa na nasa labas at nakatingin sa kanya. Snow!
Snow, bumalik ka rito! Pumasok ka rito sa loob! Ngunit hindi siya pinakinggan ng dagang Costa. Tumakbo yun, papunta sa likod ng bahay. Sinundan ni Rocco ang daga at nang nasa likod na siya ng bahay ay nakita niya ang daga na nakatayo ilang di pa lamang ang layo sa kanya. Snow, lalapitan kita ha. Pero huwag kang tatakbo. Diyan ka lang ha. Huwag kang aalis ha. Umasa si Rocco na naintindihan siya ng dagang Costa. Nagsimula na siyang lumapit sa daga. Maingat ang kanyang pagakbang. Naisip niya na baka kung magmadali siya ay baka matakot sa kanya ang daga at muli yung tumakbo. Pero nang malapit na si Rocco sa daga ay labis siyang nagimbal nang binalot ng puting liwanag ang dagang Costa. Mabilis na lumaki ang liwanag at naghugis yun na parang isang tao. Nang mawala ang liwanag, ay isa na yung napakagandang babae na nakasuot ng puting mahabang damit ang laylayan at tila isinasayaw yon sa hangin. Mahaba ang itim na buhok nito at ang buong katawan nito ay napakaputi. Napigalgal si Rocco. Hindi siya makagalaw o makasigaw sa labis niyang pagkabigla. Ngunit habang tumatagal na nakatitig siya sa mahiwagang babae, ay unti-unti siyang kumakalma. Unti-unting nawala ang takot na nasa kanyang dibdib. Hindi mo kailangan matakot sa akin, Rocco. Ako si Amuyak, isa kong diwata na nangangalaga sa lahat ng uri ng hayop. Teka. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw si Snow, yung dagang Costa na inaalagaan ko. Tama ang iyong sinabi, Rocco. Ako ay nagmanyong daga upang mahanap ko ang taong karapat-dapat na pagbibigyan ko ng isang bagay na may malaking maitutulong dito sa inyong baryo. At ikaw, Rocco, ikaw ang taong nagpakita ng malasakit, tapang at pagsasakripisyo. Ikaw ang aking napili. Ano? Napili? Para naman saan? Para sa isang misyon na protektahan ng inyong lugar. Nandito na sa inyong lugar ang mga nilalang ng dilim. Unti-unti na silang kumikilos at hindi magtatagal ay tuluyan na silang magpapakita upang ipaalam ang hindi maganda nilang intensyon. Nais ko na labanan mo sila, Rocco. Nais kong ikaw ang maging tagapagtanggol ng lahat. Kaya ipagkakaloob ko sa iyo ang isang makapangyarihang mutya. Ang mutya ng ngipin ng daga. Marahang inilahad ng diwatang si Amuyak ang kanang kamay nito at sa palad nito ay nakita ni Rocco ang isang kwintas na may nagliliwanag na palawit. Ang palawit ay kulay puti at kasing hugis ng ngipin ng daga. Lumapit ka, Rocco. Kunin mo ang nasa aking palad. Napalunok si Rocco at lumapit siya kay diwatang Amuyak, pero hindi niya kinuha ang mutya. Anong nagagawa ng mutyang yan? Mahal na diwatang Amuyak. Ikaw ay bibigyan nito ng kakaibang lakas at liksi na gaya ng isang daga. Ang mga kakayahang yon ay magagamit mo sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Ano kanyo? Mga aswang ba tinutukoy mong nilalang ng kadiliman? Tama ka, Rocco. Sila ay magdadala ng takot at kabatayan sa inyong lugar. Kaya tanggapin mo ang aking handog upang matulungan mo ang inyong baryo at maging tagapagtanggol nila. Teka. Pero bakit ako ang kailangan pagbigyan mo niyan? Mahal na diwatang Amuyak. Bata pa ako eh. Mas makakabuti kung ibibigay mo yan sa mas nakakatanda o kaya dun sa mas malakas kaysa sa akin. Hindi basihan ng edad o lakas ng isang tao para maging karapat-dapat sa mutya ng ngipin ng daga, Rocco. Ang kalinisan ng iyong puso,
Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang aking napili. Walang silbi ang lakas ng isang tao kung hindi dalisay ang kanyang puso. At hindi rin lalabas ang kapangyarihan ng mutyang ito kung hindi mabuti ang taong hahawak nito. Pasensya na, mahal na Diwatang Amuyak. Pero hindi ko yung kayang tanggapin. Hindi ko kayang responsibilidad na gusto mong ibigay sa akin. Naiintindihan ko, Rocco. Ngunit sa sandaling magbagong iyong isip, ay tawagin mo lamang ako. At ako ay darating. Binalot ng liwanag si Amuyak at nang nawala na ang liwanag ay nawala na rin ang mahiwagang daga. Napapitlag si Rocco nang may narinig siyang yabag ng paa sa kanyang likuran. Nang lumingon siya ay nakita niya si Danilo. Naglakad siya papalapit sa kanyang ama. Rocco, anong ginagawa mo rito? Galing lang po ako sa banyo, Tay. Akala ko kung saan ka na nagpunta eh. Naalimpungatan kasi ako na wala ka sa tabi ko. Teka, may kausap ka ba rito? Ano po, kausap? Paano po ako magkakaroon ng kausap dito, Tay? Para kasing narinig kita kanina nagsasalita eh. Pero siguro nagkamali lang ako nung narinig. Tara na nga, bumalik na tayo sa loob. At masyadong malamig dito. Maraang tumango si Rocco at sabay na silang pumasok ni Danilo sa kanilang kubo. Nang muling humiga si Rocco, ay patuloy niyang inisip ang nangyari kanina. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang dagang Costa na ilang linggo niyang inalagaan ay isa palang diwata, at mas lalong hindi siya makapaniwala na siya ang pinili nito na makipaglaban sa mga aswang na manggugulo sa kanilang baryo. Ilang araw na laman ng isip ni Rocco ang mga sinabi ng diwatang si Amuyak. Hindi niya muna sinabi yon sa ama niyang si Danilo ang tungkol sa bagay na yon dahil hindi pa niya alam kung paano niya yon sasabihin at kung papaniwalaan ba siya ng kanyang ama. Nang panahon na yon ay unti-unti nang kumakalat sa baryo nila ang kwento tungkol sa mga aswang na nakikita ng ilan tuwing gabi. Mas naging maugong na ang usapan na totoo ang mga aswang na naroon sa kanilang baryo. Isang hapon, habang pauwi na sina Rocco mula sa pagbebenta ng maruya, ay nadaanan niya sina Tonyo at ang iba pang mga bata na naglalaro ng patintero. Ipinagdasal ni Rocco na sana ay hindi siya tuksuhin ni Tonyo, ngunit hindi nagkaroon ng katuparan ang kanyang dasal. Nang makita kasi siya ni Tonyo, ay nagsimula ang mga yon na tuksuin siya dahil sa malalaki niyang ngipin. Hindi pinansin ni Rocco si Tonyo, pero biglang humarang si Tonyo sa harapan niya. Hoy! Rocco daga! Sana sa susunod ay ikaw ang atakihin ng aswang. Ikaw at yung tatay mong pilay. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa ibang tao, Tonyo. Hindi tama na hinihiling mo na may mangyaring masama sa kapwa mo. Kapwa? Hindi ka naman tao eh. Di ba? Dahil isa ka ng daga. Sa bagay, baka kapag nakita ka ng aswang ay matakot pa yun sa'yo eh. Paniguradong iisipin ng mga aswang na wala silang laban sa napakalaki mong ngipin kasi kakagatin mo sila. Teka, sandali nga. Ano bang masamang nagawa ko sa'yo? At palagi mo na lamang ako tinutokso, Tonyo. Baka pwedeng sabihin mo, kasi gusto ko maintindihan kung bakit ganyan ka makitungo sa akin. O baka naman dun sa bahay nyo, ay binubugbog ka ng mga magulang mo palagi, kaya sa iba mo ibinubuhos yung galit na meron ka. Nang sandaling yon, ay hindi na napigilan ni Rocco na sagutin ng diretsyo si Tonyo. Ngunit hindi nagustuhan ni Tonyo ang pagsagot na yon ni Rocco. Galit na galit nitong sinuntok sa mukha si Rocco. Sa lakas ng suntok, ay natumba si Rocco sa lupa. Napatingin si Rocco sa likod ni Tonyo dahil biglang lumitaw roon si Diwatang Amuyak. Sa palagay niya, ay tanging siya lang ang nakakakita sa diwata dahil walang reaksyon ng ibang mga bata nang nagpakita si Amuyak kay Rocco.
Ikinumpas ni Amuyak ang isang kamay nito at nabigla si Rocco nang lumitaw sa leeg niya ang kwintas na may palawit na mutya ng ngipin ng daga. Matapos yun ay nawala na si Amuyak. Ayoko sa lahat. Ayun sinasagot-sagot ako. Ano ba pakialam mo kung tinutukso kitang daga, ha? Katukso-tukso ka naman talaga eh. Pati ang tatay mong pilay. Nanlaki ang mga mata ni Rocco nang sisipain siya ni Tonyo, pero bago lumapat ang paa nito sa mukha niya ay kusang kumilos ang kanang kamay niya. Hinawakan niya ang paa ni Tonyo at hinila yun na naging dahilan para matumba si Tonyo. Nagtawanan ang mga batang kalaro ni Tonyo. Agad namang tumayo si Rocco at Tonyo. Teka, sorry! Sorry, hindi ko sinasadya yun! Sorry! Hindi ka lang sumasagot sa akin. Lumalaban ka na rin, ha? Tignan natin kung hindi ka magsisisi kapag pinauwi kita sa bahay nyo na puno ng pasayang katawan mo. Wag Tonyo, maawa ka sa akin! Hindi ko na inuulitin, promise! Talagang hindi ka na makakaulit dahil gagawin na kitang baldado. Galit na sumugod si Tonyo kay Rocco. May kakaibang naramdaman si Rocco sa loob ng kanyang katawan. May kung anong enerhiya ang tila nagising sa kanyang dibdib. May napakalakas na enerhiya siyang naramdaman sa bawat himay-may ng kanyang laman. Nang susuntukin siya ni Tonyo ay naging mabagal ang galaw nito sa paningin ni Rocco. Kaya naging madali para sa kanya na iwasan ang kamao ni Tonyo. Lumagpas ang suntok ni Tonyo at hinawakan ni Rocco ang braso nito. Hinila niya yon, sabay balibag kay Tonyo sa lupa. Nagtakbuhan ang mga bata dahil sa takot kay Rocco. Aray ko! Aray! Aray, ang sakit ang likod ko! Naku, sorry, Tonyo! Hindi ko sinasadya! Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit sa akin! Tutulungan sana ni Rocco si Tonyo, pero mabilis na tumayo si Tonyo at takot na tumakbo palayo. Nagtatakang tinignan ni Rocco ang mga kamay niya. Doon niya naalala ang kwintas na nakasabit sa leeg niya at napagtanto niya na totoo ang mga sinabi ng diwatang si Amuyak na bibigyan siya ng kakaibang lakas at bilis ng mutya ng ngipin ng daga. Wala sa sarili si Rocco nang nakauwi siya sa kanila. Inilapag niya ang basket sa lamesa habang ang tatay niya ay abala naman sa paghahanda ng lulutuin para sa hapunan. Oh, anak, bakit parang kanina ka pa yatang nakatulala dyan? May problema ba? Wala po, tay. Iniisip mo pa rin ba si Snow hanggang ngayon? Alam mo anak, naisip ko na total ilang araw nang wala rito si Snow, ay baka kailangan mo nang tanggapin na hindi na siya babalik dito sa atin. Siguro nga po, hindi na po siya babalik. Teka, saan mo nakuha yung kwintas na suot mo? Ngayon ko lang yata nakita yan. Ito po ba? Binili ko po ito ron sa isang matandang babae sa peryahan nung nakaraang gabi. Ngayon ko lang po isinuot. Ayos Kakaibang palawit ng kwintas mo. Parang ngipin Hindi po tungipin, tay. Ang sabi po nung matandang nagbebenta nito ay bato lang daw po ito. Nagkataon lang po na parang ngipin ng hugis. Tay, sige o. Maliligo lang po pala muna ako Nandyan po pala sa basket yung pinagbentahan natin ng maruya. Lumabas na si Rocco ng bahay nila at nagtungo sa banyo. Sinadya niyang umiwas sa tatay niya dahil hindi na kaya ng konsensya niya na parami na ng parami ang kasinungalingang sinasabi niya rito. Kinagabihan ay hindi makatulog si Rocco. Napakaraming katanungan ang gumugulo sa utak niya at alam niya na tanging si Diwatang Amuyak lamang ang makakapagbigay sa kanya ng mga kasagutan. Tahimik siyang lumabas ng bahay
Habang mahimbing na natutulog si Danilo, dumiretso siya sa likod ng kanilang kubo at doon ay tinawag niya si Diwatang Amuyak. Agad namang lumitaw ang Diwata sa harapan ni Rocco. Hindi ako nagkamali na ako nga ay tatawagin mo, Rocco. Batid ko na maraming gumugulo sa iyong isipan. Tama ka, Diwatang Amuyak. Yung nangyari kanina, yung nagawa kong ibalibag si Tonyo, ay dahil ba sa kapangyarihan ng mutya ng ngipin ng daga? Tama ka, Rocco. Hindi lang pambihirang lakas ang taglay mo, kundi kakaibang bilis din. Tandaan mo, hanggang suot mo ang mutya, ay tataglayin mo ang kapangyarihan nito. Totoo rin ba na may mga aswang nasasalakay dito sa aming baryo, mahal na Diwatang Amuyak? Oo, Rocco. Nararamdaman kong malapit na silang magasik ng lagim dito sa inyong lugar. Kaya magiging malaking tulong ang mutya na yan. Hindi lang sa'yo, kundi sa lahat ng taong nasa paligid mo. Bakit nararamdaman ko ang pagdududa sa'yo, Rocco? Sabihin mo kung ano ang nasa loob mo. Kasi po, hindi pa rin po kasi ako makapaniwala na sa akin niyo po ito'y pagkakatiwala. Bata pa lang po kasi ako eh. Kahit na sa panaginip po, hindi ko naisip na makikipaglaban po ako sa mga aswang. Wala sa edad ang pagiging tagapagtanggol. Ito ay nasa linis ng iyong puso at hangarin. Nasa iyo ang lahat ng katangian na iyon, Rocco. Kahit hindi mo pa ako nakikilala, ay sadyang mabuti na ang iyong puso. Huwag kang matakot at mangamba. Tutulungan at gagabayan ka ng mutya. Mararamdaman mo kapag may paparating na panganib. Kung magtitiwala ka sa iyong sarili, ay magtatagumpay ka sa iyong misyon. Matapos yung sabihin ni Diwatang Amuyak, ay unti-unti na yung naglaho. Naiwan si Rocco na nakatayo sa likod ng kanilang bahay. Doon na niya tuluyang tinanggap ang responsibilidad na kaakibat ng mutya ng ngipin ng daga. Naisip niya na baka yun na ang pagkakataon upang maipakita niya sa lahat na meron siyang silbi sa baryo nila at hindi lang siya isang simpleng bata na palaging tinatanggap ang lahat ng panunuksong ibinabato sa kanya. Habang nakatayo si Rocco, ay may kakaiba siyang naramdaman. Tila naging mabigat ang hangin at nagtayuan ang mga balahibo sa kanyang magkabila ang braso. Hanggang sa mula sa kung saan ay may narinig siyang boses ng isang bata na humihingi ng tulong. Teka, si Tonyo ba yun? Luminga si Rocco nang nakita niya ang itak na nakasabit sa labas ng kanilang kubo. Ay kinuha niya yon dahil tila yun ang ibinulong sa kanya ng mutya ng ngipin ng daga. Matapos yun ay tumakbo siya na para bang alam na niya kung nasaan si Tonyo, kahit ang totoo ay wala siyang ideya sa kinaroroonan nito. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo ay nakita ni Rocco si Tonyo na tumatakbo palabas ng kasukalan. Sa likod nito ay may 3 aswang na humahabol dito. Totoo nga sinasabi ni Diwatang Amuyak. May aswang nga dito sa baryo namin. Isang kakaibang tapang ang bumalot kay Rocco. Sinalubong niya ang takot na si Tonyo. Kumapit si Tonyo sa magkabila ang braso ni Rocco habang habol nito ang paghinga. Tagaktak ang pawis sa muka ni Tonyo. Tulungan mo ako! Hinahabol ako ng mga aswang! Tulungan mo ako! Sige na, tumakas ka na, Tonyo. Ako nang bahala sa kanila. Hinarap ni Rocco ang 3 aswang. Napahinto ang mga halimaw, ilang di pa lamang ang layo sa kanya. Tila nag-alinlangang lumapit ang mga yon dahil sa dala niyang itak. Tumakbo si Rocco palapit sa mga aswang. Isang aswang ang unang sumugod sa kanya. Isang mabilis na taga ang pinakawalan niya at tumama yon sa tiyan ng aswang.
Umalingaw-ngaw ang sigaw ng aswang. Napaurong yun habang sapu-sapo ang mga lamang loob na lumabas sa malaki nitong sugat sa tiyan. Natumba yun sa lupa habang duguan. 2 aswang pa ang humarap kay Rocco. Lumundag sa kanya ang isa habang nakaumang ang matutulis nitong kuko. Pero umatras si Rocco at iniwasan niya ang aswang. Mabilis siyang pumihit paharap sa aswang at buong lakas niyang itinarak ang itak sa dibdib nito. Nang hugutin niya ang itak ay nangisay ang aswang at walang buhay na bumagsak. Ang isa pang aswang ay umatake sa likod ni Rocco. Naramdaman ito ni Rocco kaya mabilis siyang lumingon. Tumalon si Rocco sa kaliwa. Hinawakan niya ang braso ng aswang at 2 beses niya yung tinaga sa leeg na agad nitong ikinasawi. Lumingon si Rocco sa aswang na unang umatake sa kanya. Ngunit nakita niya na mabilis siyang tumatakbo palayo habang sapo ang tiyan. Ahabulin sana ni Rocco ang aswang, ngunit narinig niya ang pagdaing ni Tonyo na hindi pa rin pala umaalis. Nilapitan ni Rocco si Tonyo at doon niya nakita ang sugat nito sa braso. Naku, Tonyo. Mukhang malalim pala ang sugat mo. Kailangan madala kagad kita kay Mang Berto. Maraming salamat, Rocco. Salamat kasi iniligtas mo ang buhay ko. Kung di ka dumating, baka patay na ako ngayon. Ano ba kasing ginagawa mo sa kasukalan ng ganitong oras? Naghahanap kasi ako ng gagabi. Ang sabi sa akin ni Ronron ay ganitong oras daw lumalabas sa mga gagambang magandang panlaban. Mamaya na nga tayo mag-usap. Tara na muna kay Mang Berto. Maingat na inalalayan ni Rocco si Tonyo sa pagtayo at naglakad na sila papunta sa bahay ng albularyo. Rocco, oo nga pala. Paano mo nagawang talunin yung mga aswang? Parang ang tagal mo nang nakikipaglaban kasi napakahusay ng mga galawan mo. Hindi ko nga rin alam, Tonyo eh. Nagulat din ako. Siguro dahil sa kagustuhan kong iligtas ka, kaya ako yung nagawa. Pero Tonyo, may hihingin sana akong kapalit sa ginawa kong pagliligtas sa'yo eh. Sana, wag mo na yung sabihin kahit kanino ha. Bakit naman ayaw mo sabihin sa iba? Hindi ba mas maganda yung kasi marami ang hahanga sa'yo? Basta Tonyo, ayoko may ibang nakakaalam nun. Kaya mo bang mangako sa akin? Kung yan ang gusto mo, ay may magagawa ba ako? Iniligtas mo ang buhay ko eh. Rocco? Kasi gusto ko rin sanang humingi ng sorry sa mga panlalait at pang-aaway ko sa'yo. Ngayon ko lang napatunayan na napakabait mo pala talaga. Kahit palagi kitang tinutukso, ay iniligtas mo pa rin ako. Wala yun. Pinapatawad na kita. Alam ko kasi na may dahilan kung bakit ganun ang pakikitungo mo sa akin. Ang totoo niyan eh. Tama ka sa sinabi mo sa akin nung huli. Palagi akong pinubugbog ng mga magulang ko. Kaya pag nasa labas ako ng bahay, ay nagsisiga-sigaan ako at ginagawa ko sa iba ang ginagawa ng mga magulang ko sa akin. Sorry talaga, Rocco kung ikaw ang napagbabalingan ko. Huwag mo nang isipin yon. Kalimutan na natin ang lahat ng yun, Tonyo. Simula ngayon, ay magkaibigan na tayo. Talaga? Gusto mo ako maging kaibigan? Kahit inaaway kita noon? Bakit naman hindi? Hindi mo naman na ako aawayin, di ba? Oo, hindi na, promise. Lalo na ngayong nalaman ko na ang galing mo makipaglaban. Takot ko na lang sa'yo. Nagtawanan sina Rocco at Tonyo. Nang makarating na sila sa kubo ni Mang Berto, ay agad na kumatok si Rocco. Pinagbuksan naman sila ng matanda at nang sabihin ni Rocco na inatake ng aswang si Tonyo, ay agad sila nitong pinapasok upang gamutin ang sugat ni Tonyo sa braso. Habang ginagamot ni Mang Berto ang sugat ni Tonyo, ay hindi na iwasang magtanong ng matandang lalaki. Ano ba nangyari? Bakit ganitong oras Nasa labas pa kayong dalawa? Ano po kasi, naghahanap po kami ng gagamba. Tama po, ng gagamba.
Kayong dalawa, naghahanap ng gagamba. Hindi ba't palagi kang inaaway nito si Tonyo? Magkaibigan na po kami, Mamberto. Huli ka na po sa balita. Totoo ba ang sinasabi ni Tonyo, Rocco? Wala akong tiwala sa salbahing batang ito eh. Totoo po. Basta, may aswang po umatake sa amin at nakalmot po si Tonyo sa braso. Buti na lang po't nakatakas po kami. Magpasalamat kayo sa Diyos dahil ligtas at buhay pa kayo. Eh mga walang awa ang mga aswang na yon. Bata, matanda o kahit may sakit ay handang patayin na mga yon. Oh, ayan. Tapos ko ng gamutin ang sugat mo, Tonyo. Sana ay maging aral na sa inyong dalawa itong nangyari sa inyo ngayong gabi. Pangako po, Mamberto. Hindi na po kami lalabas ng gabi. Sige na, umuwi na kayo sa inyong bahay. Mag-iingat kayo. Matapos magpaalam at magpasalamat ni Rocco at Tonyo kay Mang Berto, ay umalis na sila. Ligtas naman silang nakauwi sa kani-kanilang mga bahay. Nagpasalamat si Rocco dahil nang dumating siya sa bahay nila ay tulog pa rin ang tatay niya. Dahil kung gising ito ay paniguradong magtataka ito kung ano ang ginawa niya sa labas ng ganung oras. Napatunayan man ni Rocco na may aswang talaga sa baryo nila, ay masaya pa rin siya. Dahil sa gabing yun ay naging magkaibigan na sila ni Tonyo sa wakas. Kahit ang totoo ay hindi niya inasahan na mangyayari pa ang bagay na yun. Nang sumunod na araw ay labis na nagimbal ang mga tao nang makita ang 2 bangkay ng aswang na pinatay ni Rocco. Nagtaka ang mga tao kung sino ang pumatay sa mga aswang. Naging tikom naman ang bibig ni Rocco at Tonyo gaya ng kanilang napag-usapan. Labis na nagpasalamat si Rocco kay Amuyak dahil kung hindi dahil sa mutya ng ngipin ng daga ay hindi siya magkakaroon ng tapang at lakas ng loob na labanan ang mga aswang. Hanggang sa dumating na ang mismong araw ng kapistahan sa baryo ni Rocco. Nagpaalam si Danilo kay Rocco na magtutungo ito sa palengke upang bumili ng panghanda nila para sa piyesta. Nang makaalis na ang tatay ni Rocco ay sinamantala niya ang pagkakataon na yon upang kausapin si Diwatang Amuyak. Nagtungo siya sa likod ng bahay at tinawag niya ang Diwata. Agad naman itong nagpakita sa kanya. Diwatang Amuyak, gusto kong magpasalamat sa iyo kasi dahil sa butya ng ngipin ng daga ay nagawa kong iligtas si Tonyo mula sa mga aswang. Tapos, naging magkaibigan pa kami. Labis ako natutuwa sa ibinalita mo na yan, Rocco. Masaya ako na sa wakas ay nagkaroon ka na ng matatawag mong kaibigan. Ngunit, huwag ka sanang maging kampante. Bakit po, mahal na Diwatang Amuyak? Hindi po ba napatay ko na po yung 2 aswang? Yung nakatakas naman po, ay matindi po ang sugat na natamo nun kaya sigurado po ako na hindi na rin po magtatagal ang buhay niya. Sila ay mga alagad lamang ng totoo mong makakalaban. Ibinulong sa akin ng hangin ang mas malaking paparating na panganib. Isang pinuno ng mga aswang ang darating at ang pangalan niya ay Gurabon. Kailangan mo siyang paghandaan. Hindi siya gaya ng aswang na nakaharap mo kagabi. Si Gurabon ay mas malakas at mas mabangis. Nakakatakot naman po yung sinabi niyo sa akin, mahal na Diwata. Huwag kang matakot. Hanggat nasa iyo ang makapangyarihang mutya, ay walang laban ang hindi mo magagawang ipanalo. Basta't magtiwala ka lamang sa mutya at sa sarili mong kakayahan. Naglaho na si Amuyak matapos nito yung sabihin. Naiwang kinakabahan si Rocco sa pinuno ng mga aswang na sinabi ng Diwata. Kahit hindi pa niya yon nakikita, ay ramdam na niya ang panganib na idudulot nun sa lahat. Ganun pa man, nangako si Rocco sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para labanan si Gurabon. Nagawa na niyang simulan ng laban
kaya kailangan niya na yung tapusin. Hindi nagtagal ay bumalik na ang tatay ni Rocco. Halos mapuno ng karne at gulay ang bitbit nitong bayong. Sinalubong ni Rocco si Danilo upang tulungan sa pagdadala ng mga pinamili nito. Inilapag nila sa lamesa ang bayong at tinulungan ni Rocco si Danilo sa paghahanda ng mga lulutuin nila. Grabe, ngayon lang nangyari to ah. Piyestang-piyesta ngayon, pero hindi ko naramdaman ang saya ng mga tao sa labas. Dahil po ba sa mga aswang, Tay? Tama ka. Lahat ay natatakot na baka may iba pang aswang sasalakay dito sa ating baryo, anak. Kahit ako na hindi naniniwala sa mga aswang noon naniniwala na ngayon. Kaya mag-iingat tayo palagi, lalo na tuwing gabi. Sa gitna ng pag-uusap ng mag-ama na sina Rocco at Danilo ay biglang kumatok si Tonyo. Nagulat si Danilo nang makita si Tonyo. Oh, anong ginagawa mo rito, Tonyo? Aayain ko lang po sana si Rocco na maglaro sa plaza. Marami kasing palaro roon si Kapitan eh. Aba, teka. Bakit parang nag-iba na yata ang simoy ng hangin? Ano't bigla mong inaaya ang anak ko sa ganyan? Hindi ba palagi mong tinutokso at inaaway si Rocco? Tay, hindi na po ngayon. Magkaibigan na po kami ni Tonyo. Hindi na po niya ako inaaway. Totoo ba yan sinasabi mo, anak? Baka tinatakot ka lang nitong si Tonyo, ha? Hindi po, Tay. Magkaibigan na po talaga kami. Paano nangyari yun na magkaibigan na kayo ngayon? Saka ko na lang po ikikwento. Pwede po bang sumama na ako kay Tonyo sa plaza? O sige. Hindi naman marami itong lulutuin ko kaya kaya ko na to na mag-isa. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Masayang sumama si Rocco kay Tonyo sa plaza. Doon ay nanood sila ng mga palaro ng kanilang kapitan. Merong nagpaunahan sa pag-akyat sa mahabang kawayan na pinahiran ng mantika. May nag-agawan sa paghuli ng baboy sa putikan. Maraming palaro ang kanilang kapitan at sa sandaling yun ay tila nakalimutan ng lahat ang takot ng mga ito sa aswang. Pagsapit ng gabi ay sabay na kumain sina Rocco at Danilo ng mga handang niluto ni Danilo. Meron silang mainit na kanin, kalderetang baboy at isang bandehado ng pansit. Maganang kumain si Rocco dahil lahat ng niluto ng tatay niya ay masarap. Grabe! Ang dami pong taong nagpupunta ngayon sa perya, Tatay. Huling gabi na po kasi ng peryahan dito eh. Bukas wala na po yun. Bakit? Gusto mo ba magpunta ngayon doon, anak? Ayos lang po ba na lumabas tayo ng ganitong oras, Tay? Hindi po ba sabi niyo po mag-iingat tayo kapag ganitong oras kasi baka mamaya may aswang na sumalakay dito sa atin? Siguro naman walang aswang na maglalakas ng loob na sumalakay ngayong gabi dahil maraming tao nasa labas Sa kahuling gabi na ng peryahan. 1 taon na naman ang hihintayin bago ulit magkaroon ng peryahan kaya hindi pwedeng hindi tayo pupunta ron ngayong gabi, anak. Sige po. Wala naman po akong nararamdaman na hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Teka, bakit? Nararamdaman mo ba kapag may hindi magandang mangyayari? Hindi naman po, Tay. Pakiramdam ko lang po tama po kayo. Masyado pong maraming tao sa labas para magkaroon po ng pag-atake ng mga aswang. Nakahinga ng maluwag si Rocco dahil hindi na nagtanong pa ang tatay niya. Muntik kasi nitong malaman na may kakayahan siyang maramdaman kung may paparating na panganib dahil sa mutyang nakasabit sa leeg niya. Maya-maya ay nasa peryahan na sina Rocco at Danilo. Mas maraming tao ang naroon kumpara sa mga nakalipas na gabi at yun ay dahil huling gabi na ng peryahan sa baryo nila. Sa kanilang paglalakad ay nakasalubong nila si Tonyo na may dalang cotton candy. Sabi ko na nga ba, at pupunta ka rin dito Siyempre no, huling gabi na ng peryahan dito sa atin Mandanilo, pwede bang sumakay kami ni Rocco sa Ferris wheel?
Ililibre ko po siya. O sige, walang problema. Mag-iingat kayong dalawa ha. Iniwanan na muna ni Rocco ang tatay niya at sumakay sila ni Tonyo sa Ferris wheel. Hanggang sa sandaling yun ay hindi pa rin siya makapaniwala na kaibigan na niya si Tonyo. Nalaman ni Rocco na matatakotin pala si Tonyo sa matataas na lugar dahil kapag nasa tuktok sila ay pinipigilan nito ang paghinga at namumutla ito. Kumakapit din ito ng mahigpit sa braso ni Rocco kaya tawa siya ng tawa. Grabe, ang laki mong bata pero matatakotin ka pala sa mataas na lugar. Bakit ikaw? Hindi ka ba natatakot? Medyo, pero alam ko namang ligtas tayo rito eh. Tignan mo, at uugain ko, pero hindi tayo mahuhulog. Hoy, ano ba Rocco? Itigil mo nga yan. Huwag mong ugain kasi mas lalo ako natatakot eh. Mas lalong natawa si Rocco sa reaksyon na yon ni Tonyo. Ngunit agad siyang natigilan nang may kakaiba siyang naramdaman. Kinilabutan siya at pakiramdam niya ay may kung anong hindi maganda sa hangin. Oh, bakit bigla kang tumahimik, Rocco? Siguro tinatablan ka na ng takot, no? Hindi, para kasing may masamang mangyayari. Ganito kasi yung naramdaman ko nung gabi na iniligtas kita sa mga aswang. Ano? Huwag mo sabihin na may aswang dito sa peryahan. Kung ganun kailangan na natin bumaba rito. Nang nasa taas na sila ng Ferris wheel, ay nagimbal sila sa nakita nila sa ibaba. Kitang-kita nila ang napakaraming aswang na mabilis na pinapalibutan ang buong peryahan. Natipon sa gitna ang mga tao. Naku, huwag na pala tayo bumaba. Dito na lang tayo, Rocco. Ang daming aswang! Patuloy sa pag-ikot ang Ferris wheel. Huminto yun nang nasa ibaba na si Rocco. Agad na bumaba si Rocco habang nakasunod naman sa kanya ang takot na si Tonyo. Nagtago sila sa gilid ng isang booth sa peryahan at pinanood nila ang nangyayari. Rocco, halika na, umalis na tayo rito. Baka makita pa tayo ng mga aswang at gawin tayong hapunan. Tonyo, hindi ako pwedeng umalis. Ikaw na lang ang umalis, sige na. Tumakas ka na, iligtas mo na ang sarili mo. Ayoko. Kung di ka aalis, hindi rin ako aalis. Iginala ni Rocco ang mga mata niya at nakita niya ang dalawang patalim na nasa harapan ng booth. Nalaman niya na ang booth na pinagtataguan nila ay yung para sa babae na nakatali habang binabato ng kutsilyo ng isang lalaking may piring sa mata. Teka, Rocco. Bakit may kutsilyo ka? Huwag mo sabihin na makikipaglaban ka ulit sa mga aswang. Tignan mo nga, napakarami ng mga aswang na yan, Rocco. Hindi mo sila kakayanin. Magtiwala ka lang sa akin, Tonyo. Akong bahala. Sa kabila ng tapang sa pagsasalita ni Rocco, ay aminado siya na natatakot rin siya. Pero alam niya na walang ibang may kakayahang makipaglaban sa mga aswang sa baryo nila, kundi tanging siya lamang. Hindi nagtagal ay isang mas malaking aswang ang nagpunta sa harapan ng mga taong nasa gitna. Mas malaki ang katawan nun kumpara sa ibang aswang. Naramdaman ni Rocco na yun ang pinuno ng mga aswang na sinabi sa kanya ni Diwatang Amuyak. Ilabas niyo ang batang pumatay sa dalawa kong alagad. Nais ko siyang makaharap sa isang laban. Ang batang yun ang magdidikta ng inyong kapalaran. Kapag natalo niya ako, ay hindi na kami babalik sa baryo niyo. Ngunit sa sandaling siya ay mapatay ko. Paghaharian ko ang lugar na ito at lahat kayo ay magiging mga alipin ko. Batid kong may kakaibang mutyang tanga ng batang yon, kaya nagawa niyang patayin ang aking mga alagad. Ilabas niyo siya. Kung hindi, ay isa-isa akong papatay ng mga tao rito. Walang nagsalita sa mga taong naroon. Lahat ay balot ng takot. Walang magsasalita sa inyo. Kung ganun,
ay papatay ako ng isa at hindi ako titigil sa pagpatay hanggang sa iharap niyo sa akin ang batang hinahanap ko. Nanlaki ang mga mata ni Rocco nang hinila ni Gurabon sa braso ang tatay niya. Itinutok nito ang matatalim nitong kuko sa leeg ni Danilo. Hindi na nag-isip pa si Rocco. Mabilis siyang tumakbo at hinawi niya ang mga aswang hanggang sa nakarating siya sa gitna. Humarap siya kay Gurabon. Bitiwan mo ang tatay ko! Ako ang hinahanap mo! Ako ang batang pumatay sa mga alagad mo! Ikaw nga. Ikaw nga ang batang aking hinahanap. Nararamdaman ko ang lakas na nakabalot sa iyong katawan. Kamangha-mangha na isang bata ang nagmamay-ari ng isang malakas na mutya. Nais kong mapasa akin ang mutya mo, bata. Pakawalan mo ang tatay ko! Dahil tinatanggap ko ang hamon mo! Binitiwan ni Gurabon si Mang Danilo at natumba ito sa lupa. Rocco! Ano ba sinasabi mo, bata ka? Hindi ka ang batang hinahanap ng aswang na to! Hindi ka nakikipaglaban sa mga aswang! Patawarin niyo po ako, tay. Pero, ako po talaga yun. Sorry po kung hindi ko sinabi sa inyo. Tama na ang inyong pag-uusap. Gusto kong simulan na natin ang laban upang matapos na to kagad. Marahang naglakad si Gurabon papunta kay Rocco at isang nakakatakot na ngiti ang pinakawala nito. Ako ang magiging katapusan at kamatayan mo, bata! Rocco! Rocco, anak, huwag mong gawin yan! Nakikiusap ako sa'yo! Rocco! Nang sandaling yon ay hindi mo na pinakinggan ni Rocco ang tatay niya dahil kailangan niyang mapatay si Gurabon upang maging ligtas na muli ang kanilang baryo. Hinigpitan ni Rocco ang pagkakahawak sa mga kutsilyo. Tumibok ng malakas ang puso niya. Ramdam na ramdam niya ang mainit na enerhiya ng mutya ng ngipin ng daga na nakasabit sa kanyang leeg. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa pinuno ng mga aswang. Mabilis ang unang galaw ni Gurabon. Sa isang iglap ay nasa harapan na ito ni Rocco. Umikot si Gurabon sa likod niya upang doon siya atakihin. Nagawa namang makailag ni Rocco sa pag-atake na yon ng pinuno ng mga aswang. Bagyang umatras si Rocco at naramdaman niyang mas malakas si Gurabon sa dalawang aswang na nakaharap niya noon. Muling sumugod si Gurabon sa kanya. Tumalon yun ng mataas at sinubukan sakmalin si Rocco gamit ang matutulis nitong mga kuko na animoy mga patalim. Tinabig ni Rocco ang kamay nito gamit ang isang kutsilyo at sinubukan niya itong saksakin gamit ang isa pero nakaiwas naman si Gurabon. Doon na nagsimulang umatake ng sunod-sunod ang pinuno ng mga aswang na si Gurabon. Wala mo nang ginawa si Rocco kundi ang umiwas ng umiwas at dumipensa. Nang matansya na niya kung gaano kalakas ang kanyang kalaban, ay doon na siya pansamantalang lumayo kay Gurabon. O ano, bata? Bakit lumalayo ka? Natatakot ka na ba? Alam ni Rocco na hindi sapat ang lakas at bilis na meron siya, kaya mahigpit niyang hinawakan ang mutya ng ngipin ng daga. Mutya ng ngipin ng daga? Bigyan mo pa ako ng dagdag na lakas at bilis. Ibigay mo sa akin ang kapangyarihan na kailangan ko upang matalo ang pinuno ng mga aswang na si Gurabon. Biglang uminit ang kanyang mutya. Kumalat ang enerhiya nito sa buong katawan ni Rocco. Naging mas magaan ang pakiramdam niya. Mas naging matalas ang pandinig at paningin niya. Muling lumapit si Gurabon sa kanya. Ngunit sa pagkakataon na yon ay sinalubong na ito ni Rocco
Inatake niya si Gurabon gamit ang 2 kutsilyong hawak niya. Umiwas si Gurabon, ngunit sinundan niya yon ng isa pang saksak at tinamaan niya yon sa tagiliran. Napaatras si Gurabon. Sinubukan nitong gumanti, ngunit naiwasan ni Rocco ang bawat pag-atake nito. Si Rocco naman ang umatake ng magkakasunod. Sa sobrang bilis ng galaw niya, ay hindi na nagawang makaiwas pa ni Gurabon. Sinaksak niya ang iba't ibang parte ng katawan ng kanyang kalaban, hanggang sa mataas na tumalon si Rocco at buong puwersa niyang itinarak ang 2 kutsilyo sa tapat ng puso ni Gurabon. Napaluhod si Gurabon sa lupa. Bakas sa mukha nito na hindi ito makapaniwala sa nangyari. Hindi to maaari. Isang bata lang ang makakatalo sa akin. Ito ang tandaan mo, Gurabon. Wala sa edad ang pagiging tagapagtanggol. Hinugot ni Rocco ang mga kutsilyo sa dibdib ni Gurabon at sa kanya ginilitan ang leeg nito. Malakas na bumagsak ang walang buhay na pinuno ng mga aswang na si Gurabon sa lupa. Nang makita ng mga alagad nitong aswang ang nangyari, ay takot ang mga yon na umalis. Nang wala na ang mga aswang, ay masayang nilapitan ng mga tao ang batang si Rocco. Naiiyak na niyakap ni Mang Danilo ang kanyang anak na si Rocco. Salamat sa Diyos at ligtas ka, anak. Akala ko'y mapapahama ka na sa pakikipaglaban mo sa aswang na yun. Sabi ko naman po sa inyo, Tay, kaya ko pong labanan ng aswang na yun eh. Anak, marami kang dapat na ipaliwanag sa akin. Pero saka na yun. Ang importante ay ligtas ka. Ipinagmamalaki kita, Rocco. Napakatapang mo, anak. Labis ang kasiyahan ni Rocco ng mga sandaling yon. Hindi lang dahil sa napatay niya ang pinuno ng mga aswang na Gurabon, kundi dahil naniniwala siya na simula sa gabing yon ay mas magiging maganda na ang pagtrato ng mga tao sa kanila ng kanyang ama. Matapos ang lahat ng nangyari, ipinagtapat ni Rocco sa kanyang amang si Danilo ang tungkol sa mutya ng ngipin ng daga na ipinagkaloob sa kanya ng diwatang si Amuyak. Nagulat man si Mang Danilo, ay tinanggap nito ang buong kwento ni Rocco ng may pag-unawa at pagmamalaki. Mula noon, wala nang aswang na gumambala sa kanilang lugar. Tila natakot na ang mga aswang na bumalik doon dahil sa pagpaslang ni Rocco kay Gurabon. Naging mas matatag din ang pagkakaibigan ni Rocco at Tonyo at naging kilala si Rocco bilang bayani ng kanilang baryo. Hindi na kailanman muling nagpakita si Diwatang Amuyak kay Rocco, ngunit alam ni Rocco na nasa paligid lamang ang diwata, nagbabantay at nagmamasid. Nangako si Rocco sa sarili na habang nasa kanya ang mutya, ay hindi siya titigil sa pagiging tagapagtanggol ng liwanag laban sa kadiliman.